Yan, bali pipinturahan na natin tong ating ano no, DIY na sopa. Yung bakal, pa-primeran natin yan ng epoxy primer na kulay black. Tapos, tulad ng sabi natin, yung ating palotsina, gagamitan natin siya ng Shoshugiban, yung tinatawag na Shoshugiban. Susunugin natin. Yun nga lang, totoo lang, hindi magandang i-Shoshugiban itong kahoy na to kasi hindi magandang klase itong binigay sa akin na palotsina. Parang ano to mga to, yung tinatawag na sapal. Hindi talaga magaganda yung mga grain nila, tapos sira-sira pa. Kita nyo yan? No? So, ayan o. Ayan. Sa presyong ano pa yan, bago, mas maganda pa yung mga paleta kumpara dyan. Pero no choice tayo. Kundi wala tayong magagamit, kundi pa natin binili yan. Kaya okay na rin yan, matatakpan naman ng foam yan eh. Kaya eksperimento na lang natin ng Shoshugiban, kaya ganyan. Yung magiging finish niya nga pala, hindi magiging pare-pareho. Kasi tulad dito, ito yung magaganda talaga na klase na para dun sa Shoshugiban na finish, yung mga ganito. Pero itong mga ganito, hindi masyado maganda. Wala sila masyadong grain. So, para makita nyo kung paano yung kalalabasan niya, naggumawa ako ng dalawang sample dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito, tsaka ito. Yan, makikita nyo yung pagkakaiba nila. Ito magandang kinalabasan. Kasi maganda yung grain niya. At ito, hindi masyado. Yan, hindi masyado maganda. Pero, pagka malayo, hindi naman gahanong halata yan. Yan, at saka gaya na sabi natin, matatakpan din naman ng foam. Kaya, pag-eksperimento na lang natin. Para mapakita ko naman sa inyo, malay nyo, magustuhan nyo, magawa nyo rin sa mga ibang project nyo. Pero mas maganda, kung gagawa kayo nyan, yung magandang klase ng palotsina ang gamitin nyo. Tulad itong isang to, okay ito. Yan. Kumpara naman dito. Yan. Mamili kayo pagka gusto nyong gumawa ng Shoshugiban. So, kakalagin muna natin uli yung kahoy, liliyain natin, tapos may metal primer natin yung ating bakal. Okay. Yan, tinutulungan nga pala tayo ng anak kong bunso. Yan, dahil lalaki siya. Yan, dapat matuto rin siya ng mga ganyan gawaing bahay. Importante yan. Diba, Kuya Bulig? Gusto niya rin daw i-try mag-paint eh. O, ayan. Yan, pabayaan natin siya para matuto siya. Kanina, tinulungan niya rin akong magkalag ng mga palotsina natin. Yan, siya yung tinuruan ko siyang gumamit ng cordless drill. Maganda yung ganyan, yung natututo sila habang bata pa. Para pagka may pamilya na sila, syempre, kayang-kaya nila yung mga sa bahay. Pag may mga kailangan na ayusin. Diba? Yan. Tsaka pag lumaki-laki pa ito ng contest, sama na natin to. Turo natin siya mga karpintero naman. Yan, hindi ko naman sinasabi na ganun yung gusto kong maging trabaho niya, hanap buhay niya. Pero iba pa rin talaga yung may alam, di ba? Siyempre. Yan. Lalo na ngayon, ganyan din ako nung bata. Nakikita ko mahilig din naman siyang ganyan. Tumutulong-tulong. Yan. Kaya, bayan natin sila para matuto sila. Pagkatapos na pala namin ma-epoxy primer yan, patutuyuin, tapos isa pa sigurong coat, patutuyuin. Tapos doon natin susunugin yung mga natin, palotsina natin mamaya. Okay.
Yan, natapos na natin nga palang pinturahan ng epoxy primer black yung mga ano natin, no? Yung mga frame natin ng sopa. Pinasok muna natin doon sa loob dahil maskip dito para magawa na naman natin itong ating sushugiban. Yan. So, tutulungan daw muna tayo ni Kuya Bulig. Gusto niya rin daw itry gumamit ng torch. Pero mamaya, ang gagawin muna natin, gagawa lang muna tayo ng sample itong apat na to. At pagkatapos nun ay bibilisan na natin. Para may pakita ko lang sa inyo. Ulitin ko, hindi tayo professional sa paggawa nito. First time lang natin itong gagawin. Gusto ko lang siyang itry dito sa project na to. At para ma-share ko din sa inyo. At kung magustuhan nyo, pwede nyo rin itong gawin sa mga bahay nyo, sa mga project nyo. Kung gusto nyo gayahin, at least magkaroon na rin kayo ng idea. Yun. So, matatakpan lang din naman ito ng foam, kaya okay lang yan na eksperimento natin kung ano yung kalalabasan. Hindi ganun kaganda yung mga kahoy natin, pero okay lang yan, kasi nga tulad ng sabi natin, matatakpan din lang naman yan. So, okay lang na pag-eksperimento natin siya. Okay. After nitong apat na ito, para makita nyo, bibilisan lang natin dahil mukhang uulan. Okay. So, mga kakailanganin nga pala natin gamit bago natin simulan. Siyempre, meron kayong torch. Yung iba, yung mas malalaki, yung kinoconnect sa LPG yung torch. Pero ito, yung nabibili lang to sa hardware, meron nito. Tsaka sa mga depot, sa mga tindahan ng mga tools. Yan. Kinoconnect lang siya dito sa butane. Iniram lang natin to kay Kuya Mon. Bukas nga pala, after nito, may gagawin tayo doon sa bahay ni Kuya Mon. Abangan nyo, gagawa tayo ng understair storage. Kamukha ng ginawa natin doon sa Deca din, yung understair storage doon. Na may drawer, ganun din ang gagawin natin doon. After nito, doon tayo gagawa. Tapos, siyempre, kailangan natin ng steel brush. Pero mas maganda yung steel brush nyo, yung marami yung ngipin niya o yung brush niya. Ito kasi hiwa-hiwalay pangit. Pero gamitin lang natin pa side. Tapos, kailangan din natin ng brush na pandamit. Ito, maganda to. Yung, lalo kung luma lang, pwede rin bago. Nasa inyo yan. Yan. Una natin susunugin yung gilid bago yung ibabaw. After natin masunog, kailangan maging black yung surface niya, yung ibabaw. Para magiging parang uling, ganun ang kulay. Tapos lilinisin natin siya gamit yung steel brush. Tapos pang final ito para lumabas yung grain. Yan o, lumalabas yung grain. Kita nyo ba? Yan, try na muna natin tong isa. Yan. Yan, nagurin natin ang steel brush. Yan, ganyan lang. Tapos, after nyan, gamitin naman natin yung brush ng damit. Ito. Panlinis. Yan, kung makikita nyo, ano siya, may pa siya naging rustic finish. Pa siyang luma. Pag sealer yan, gaganda yan lalo. Yan. Run ko yung mga basahan. Yung blue. Punasan natin yan. Para matanggal yung alikabok. Pagka i-sealer na natin. Yan. Tingnan nyo mga kabahay. Ayan. Diba? Naging rustic yung dating niya, oh. Ganda. Okay. So, ganun lang. Sample na natin ito lahat. Bibilisan na lang natin. At least may idea na kayo. Ganun lang. Susunugin nyo lang. Steel brush. Tapos yung brush ng damit. Tapos punasan nyo lang ng basahan.
Tapos pwede nyo nang i-sealer yan. Or kung gusto nyo hindi sealer, pwede rin na ganyan lang yan. Okay, o bibilisan lang natin itong mga susunod para matapos tayo agad. At hindi masyadong mahaba yung ating video. Yan, bali natapos na natin lahat, masunog itong mga kahoy natin. Pakita ko lang sa inyo yung napakagandang resulta niya. Ayan, yan. Ganda ng kinalabasan, no? Tingnan nyo naman yan. Ito, isang yan. Diba? Ayan, no? Ganda. Ayan yung mga abo na pinaglihan, ay pinaglinisan. Tapos na natin lahat. Ngayon, ayan. Yung tulungan ako ni Bunso. Na-applyan na namin siya ng top coat na sealer. Ang gamit namin is yung Boysen na sanding sealer. Pagkatuyo, ibabalik na natin siya dun sa ating sopa. Tapos na tayo. Okay, ayan, ganda, naging siyang rustic. Naging siyang parang vintage yung mga kahoy. Kumpara doon sa dati, tingnan nyo yung resulta. Ayan, from this, diba, to this. Ganyan. Ganda,
Ayun, natapos din natin mga kabahay, no? Bali, na yung ano niya, finished product niya. Yun lang, wala pa yung kanyang foam. Pero okay na muna yan, wala pa naman budget si mama para doon. Wala pa siyang pambili. Pag-ipunan niya muna daw yun. Ayos na muna yan, kahit wala pa naman, komportable pa naman higaan yan. Tingnan niyo yung ating ginawang Sushugiban. Yan, ganda oh. Naging siyang rustic finish, no? Parang siyang naging vintage yung dating ng kahoy natin. Naging siya parang age yung ating kahoy. Yan, ang ganda na rin. Bumagay naman. Pwede na yan. Tsaka yun nga pala mga concern about dito. Yan. Tama nga naman, may mga bata, no? Ang naisip ko naman dyan na solusyon, ganito rin. Papatungan ko pa dito yan, screw ko na lang. Dito, nakapatong sa taas. Tapos, bibilugan na lang natin dito. May mga epoxy primer pa ako sa kamay. Bibilugan natin dito. Ganun din dun sa kabilang side, syempre. Yan ang naisip nating finish. Ayan, alright. Ayun, sana nagustuhan yung ginawa nating video ngayon sa araw na ito. At pakipollow nyo ako sa aking Facebook page, yung Pinoy Handyman. Ilalagay ko yung link doon sa description, pa-click nyo na lang mga kabahay. Sigurado may magtatanong kung magkano nagastos natin dito sa ating project. Gumastos tayo dito ng sabihin na natin na kasama na lahat, pati yung mga consumables tulad ng welding rod, cutting disc, grinding disc, at kung ano pa. Gumastos tayo dito ng 5,500. Pero kung gusto nyo mas makatipid pa doon, halimbawa 5,000 or mas mababa pa sa 5,000, namahalan kasi tayo dito kasi nga hindi tayo nakabili ng paleta. Maghanap kayo ng paleta. Ang alam ko kasi, per bundle yun, nasa siguro pumapatak lang naman sa mga 40 to 50 pesos. Ang isang 4 feet, hindi kang doble. Kung mukhang bili natin dito, 85 pesos yata. At sa mga paleta naman, mga nasa 40 pesos lang yun yung isang 4 feet. So, mas makakatipid kayo ng malaki. Siguro gagastos na kayo ng mga 5,000 or 4,800, mabubuo nyo na yung ganitong project. Pwede rin, kung hindi naman kayo masela, lalagyan din naman ng pumagal. Yung plywood, pwede kayo gumamit ng 1/2 na plywood para dito at saka dito. Mas malaki matitipid nyo sa ganong materialis ang gagamitin nyo. Pero okay na rin naman. Satisfied naman tayo. At saka masaya tayo kasi maganda kinalabasan ng ating ginawang first time natin mag-Sushugiban. Okay naman na ganda. Install natin. Nakaka-enjoy yung gawin. Tipid lang din. Kasi hindi ko man naubos yung isang bote ng butane. Siguro kalahati lang nagamit ko sa lahat ng sinunod natin na napakarami rin. So, magkano lang yun? Nasa mga 90 pesos ng isang butane. Kung nga pala, kung mapapansin nyo, kanina, sabi ko, tatapot namin siya ng sanding sealer. At nung tinatapot na ito ng anak ko, napansin ko nag-dark siya. Nag-dark siya, tapos medyo nag-violet siya. Kaya tinistop ko. Then, nandun yun, nilihaw ko ulit at sinunod ko. Ibinalik ko na sa dati kasi nakita ko na mas maganda yung natural finish na ganito. So, nag-stick na kami sa ganyan. Hindi na namin siya tinuloy na tinatungan ng sanding sealer. Pero kayo, kung gusto nyo patungan ng top coat, may isasuggest ko siguro yung gumamit kayo ng lacquer dead flat. At mas maganda talaga kung gagamitan nyo siya ng spray gun. Yun. Bukas siguro, baka sa isang araw, abangan nyo, gagawa muna tayo dun sa bahay ni Kuya Mon. Gagawa tayo ng understair storage na mukha ng ginawa natin kila Mambay. Papalitan natin ginawa ko dating cabinet doon. Medyo nagustuhan ng anak nyo yun, gagayahin natin yun doon sa kanilang bahay sa Deca. Baka kung di bukas siya sa isang araw, abangan nyo habang wala pa tayong project dahil nga staff kung anong lockdown. Okay? Hanggang magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.